Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat pag-usapan natin itong mga naging pahayag ng walang iba kundi ang magiging number 1 senator, si Kong Marcoleta. Ayan. So dito, kung maalala nyo yesterday, we made a reaction video sa mga sinabi ni Atty. Topacio. Mga abogado na to, no? Na pinapatunayan kung gaano kabobo itong si Luistro. 'Di ba? Actually, dito sa clip na to, masasama din dito yung pag-amin ni Luistro kung paano niya pinagyabang na siya isang abogado at paano din niya tinago ang kanyang asawa. Ayan na nga guys, no? So, i-play muna natin to, then mag-react tayo along the way. Ready na ba kayo? Let's go. Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong ninyo, Congressman Luistro, sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo pa napatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. O eh baka mamaya madisbar ka pa din eh. Ganun ba yun? Ay bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwede gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa theory ng conspiracy. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte. Ano ba dito, no? Isa lang yung napapatunayan natin, which is very challenging, especially sa amin ni Mantemyong, who is actually taking up law right now. Mas lalo kaming na-inspire sa mga abogadong gaya nito ni Kong Marcoleta, ni Atty. Topacio. Bakit? Kasi, ayaw namin maging gaya ni Luistro. Kung dumating man yung araw, pala rin kami pareho ni Mantemyong na maging mga abogado kami. Ayaw namin maging gaya ni Luistro. Na ginagawang tanga ang taong bayan. Yung pinagmumukha namin na ang napakagaling namin when in fact, napakabobo pala namin. Diba? So, the more na-expose kami sa mga ganitong klaseng abogado, di ba? The more nagugustuhin namin ni Mantemyong na hindi maging gaya ni Luistro. Di ba? Yung magagaling-galingan ka, dahil, ito yung sinasabi ko eh, hindi porkit magaling ka mag-English, hindi porkit magaling ka mag-cite ng kaso, ibig sabihin mataling pa. Diba? Kaya kapag tumutok ka ng law school regardless kung saan ka galing na eskwelahan, regardless kung ano tinapos mo, back to zero ka dyan. Maraming magagaling na professors. Ang nakakatuwa pa, pag ang professor mo ay litigant, mas lalo mong nakikita kung ganong mag-isip ang isang abogado. With the likes of Atty. Libayan, with the likes of Atty. Claire. Mga litigant siya mga yan. Magaling silang mag-construe. Magaling silang mag-apply ng logic. Ito si Luistro. Ilang abogado na nagsasabi na siya ay isang bobo. It only goes to show rin na hindi porket nakapasa ka ng bar, matalino ka. Diba? Na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Itong si Luistro, kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Totoo nga naman, 'di ba? Totoo nga naman. Tingnan mo naman sinabi ni Kong Marcoleta. 'Di ba? Imagine mo kapwa mo abogado, nile-lecturean ka. Kaya tuloy gusto kong balikan yung mga law books ko
Gusto ko silang i-shred. Yung mga word by word and, try to understand ano kaya ibig sabihin ng mga authors nito? Ano kaya ibig sabihin ng mga framers ng batas na to? Para nga hindi tayo maggaya kay Luistro. Diba? Diretso. Kino mo, sinasabi niya, inaano niya ng yung elements daw ng extrajudicial confession, iniisa-isa niya. Extrajudicial confession yan kasi voluntary yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay pumatay. Voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May nakalimutan siya eh. Ang extrajudicial confession po, Congressman Luistro, ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Ayun. Ano sinasabi mo? Besides, tignan niyo yung pinagsasabi niyong nangumpisal si Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niyang pinatay niya? May tao ba? Wala po. Wala pala eh. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo, ay hindi libel. Dapat may identity. I don't know but this was during the time. Ito, bilib na bilib ako rito sa kapal na mukha ni Luistro rito. Ito ba, hindi ba pwede mag-moto proprio dito ang IBP sa chapter ni Luistro? Pinagmalaki pa niya na tinago niya yung asawa niya habang merong warrant of arrest. Di ba obstruction of justice yan? Hindi ba grounds yan for disbarment para sa'yo, Luistro? Di ba? After this, hindi pa rin umaano ang IBP. Na highly sensational yung issue ng EJK. What I did, tinago ko po asawa. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa. Kahit ako ay pagod. Sino matinong abogado ipagyayabang mo na tinago mo ang isang akusado? Diba? Yung nag-file ba ng kaso laban sa asawa nito, hindi naisip na file ng disbarment case itong si Luistro? Tingnan mo gawain ng ibang abogado. Hindi ko nilalata. Pero may mga abogadong gaya ni Luistro. Itatago nila ang isang akusado. Diba? Diba obstruction of justice yan? Anong sabi rito sa obstruction of justice? Hindering the discovery or apprehension of a suspect. Sabi dito, tinanong ko, obstruction of justice is grounds for disbarment. Yes, obstruction of justice is a ground for disbarment in the Philippines. Under PD number 1828, punishes acts that obstruct, delay, or frustrate the administration of justice. A member of the Philippine Bar can be disbarred for a number of reasons, including willful disobedience of the Superior Court, lawful order, or for corruptly appearing as an attorney without authority, misconduct. A lawyer can be disbarred for misconduct that seriously affect their character and standing as a member of the bar and officer of the court. Other grounds of disbarment: deceit, malpractice, gross misconduct, immoral inconduct, conviction of a crime involving moral turpitude,
violating the oath taken before the admission to practice. Diba? Ang daming cases dito. In relation to disbarment, GR number 236, in violation of the PD number 1828, punishes acts knowingly and willfully committed with the intention to obstruct, impede, frustrate, or delay. Oh. Bakit hindi finafailan ng disbarment itong si Luistro? Diba? Openly, she admitted na tinago niya yung asawa niya while meron nakapending warrant of arrest. Grabe, no? Ganun kakapal ang mukha niya, ganun kalakas ang loob ni Luistro. Siguro kung law dito nakakapalan ng mukha eh. So manawagan tayo sa sa IBP at saka sa Supreme Court. Baka gusto nilang imbestigahan tong sinabi ni Luistro. Diba? Baka sa kanya ma-apply yung extrajudicial confession. Kahit wala ko sa mood, just me, just you, do. Oh, I feel good. Kahit kulang sa tulog, oh, I feel good. Tuhod ay nangangatog. Anyway guys, ayun na nga, no? Kitang-kita naman natin kung anong klase si Luistro. Kaya hindi ko nga maintindihan guys, kung bakit tayo nakikinig pa sa mga tao dyan sa House of Representatives. Actually, alam ko naman marami pa rin naman matatalino at magagaling dyan sa loob ng House of Representatives. Pero itong member ng Quad, no? Doon sa mga hindi pa po kung hindi pa po nakakarating sa inyo. Itong pamilya ni Barbers, no, nagkaroon ng hysteria ngayon sa Surigao. May mga nakuha daw umanong mga drugs at saka drug paraphernalia. Mismong sa driver, gamit ang sasakyan ng mga Barbers at sa loob din ng hotel ng mga Barbers diyan sa Surigao. So, hindi pa po natin naririnig ang kahit ano niyan sa news ngayon. No, mga netizen lang ang naglabas niyan. Bilib pa rin naman ako sa PDEA at sa mga kapulisan dahil sa mga ganitong bagay hindi pa sila ina-impluwensya. Nevertheless, mainstream media, putang ina ninyo, ilabas nyo na yung news na yan.